isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang tinatawag na Red Wednesday. Ito'y ginaganap tuwing huling linggo ng karaniwang panahon bilang pakikiisa natin sa mga Kristiyanong pinag-uusig sa buong mundo. At sa banal na misang ito, isinasama din po natin ang ating mga daladalang kahilingan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na yon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Pinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar
na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At pinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama ng mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang Espiritu Santo ng mga banal na mga Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at may papaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukwintesan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon, ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakikita ni naririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi nyo pinararangalan. Kaya ipinadala ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat. Mene, mene, tekel, parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian pagkat wawasakin ito ng Diyos. Tekel, ikaw ang tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, dakilait papurihan ang poong magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasok init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkabuhay aking bigay. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panaong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin, kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong mga sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang WWL 2023, World Watch List 2023, nagtala ng 316 million na mga Christians ang dumaranas ng high level o extreme level na persecution. At sabi nga doon sa WWL na ito, ang sabi doon ay kalahating bilyon ang mga Kristiyano sa buong daigdig ang hindi makapag-practice ng tama o proper na ritual para sa kanilang pananampalataya. At marami pang datos kung inyo pong pupuntahan sa Google, itong World Watch List 2023. At nandoon din ang mga bansa, lalong-lalo na yung kung sino ang karumaldumal na pinapatay ang mga Kristiyano. Mayroong ratio. Sabi nga doon ay everyday, bawat araw, 12 Kristiyano ang namamatay, pinapatay sa buong daigdig. At marami pang persecution ang inyong makikita kung inyo pong pupuntahan ang internet, ang app na ito, na kung saan ay ibibigay sa inyo lahat kung ano ang resulta ng survey. Persecution among Christians. Sa atin, hindi natin halata hindi natin ramdam. Dahil democratic country tayo. At maliban sa pagiging demokrasya, tayo po ay tinatawag din pong Catholic country. Kaya walang pag-uusig, walang persecution na nararamdaman ang mga Katoliko. Ito ang kadahilanan kung bakit kinailangan ng Santo Papang i-declare ang ikahuling linggo o 34th Sunday, 34th week ng pangkaraniwang panahon bilang pagsuporta sa mga pinag-uusig na mga Kristiyano. At ayon pa nga po sa Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, kung maaari, kung kayo ay makikiisa ang inyong mga simbahan, ang inyong mga building, mga institutions, maglagay kayo ng kulay na pula. Hindi po ito political colors. Ito po ay color of statement.
na tayo ay nakikiisa sa mga taong Kristiyanong pinag-uusig ng iba't ibang pamamaraan na pag-uusig. Dahil marami po ang namamatay dahil lang dito sa pag-uusig. At sabi pa nga po doon sa World Watch List, ang sabi doon ay bawat araw 5 simbahan ang sinisira. O kaya naman mga chapels, mga bahay kung saan ay pinagtitipunan ng mga Kristiyano. Hindi lang yung malalaking simbahan. Ito naman po ay buong daigdig. Ito yung sabi ko nga ay datos ayon sa survey na nakalap ng buong daigdig para lamang po ibigay sa atin yung exact na resulta ng survey kung gaano pinag-uusig ang mga Kristiyano. At sabi pa nga po doon, ang relihiyong Kristyan ang pinaka-number 1 na pinag-uusig sa buong mundo. My dear brothers and sisters, kung babalikan po natin ang ating mga pagbasa ngayon, mas lalo nitong pinaiigting ang ating ginugunita na pakikiisa sa mga Kristiyanong pinag-uusig. Dahil noon pa man ang ating Panginoon ay nagpropesay na kayong mga tagasunod ko'y, ano ang sabi dito? Aalimurahin, ipagkakanulo, ihaharap kayo sa mga hari, sa mga gobernador, ipabibilanggo, darakpin kayo, at dadalhin sa mga sinagoga para litisin. Subalit tingnan niyo po ang pangako ng ating Panginoon. Huwag kayong mabagabag, huwag kayong mabalisa. Ibibigay ko sa inyo ang katalinuhan na hindi mapasusubalian ng kahit sino sa inyong mga kaaway. Sasamahan ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Subalit, ano ang sabi dito ng ating Panginoon? Kapuutan man kayo ng lahat, maging ng inyong mga magulang, mga kapatid at mga kamag-anak, mga kaibigan. Ito ang inyong panghawakan. Kahit isang hibla ng inyong buhok ay hindi mawawala. Dahil sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Yun po yung assurance. Bagamat noong unang parte ng ating ebanghelyo ay pawang sabihin natin ay nakakatakot na mangyayari sa mga tagasunod ng ating Panginoon. Subalit sa bandang hulihan, binawi ito ng ating Panginoon na siyang pinaka-importante. Dahil kung titingnan po natin, kung atin pong pagninilayang maigi ang ating ebanghelyo, hindi naman talaga totoo na hindi mawawala kahit isang hibla. Kung atin pong babalikan ang unang mga Kristiyano, pinapatay sila, marami ang pinatay. Sasabihin natin, sinusunog pa. Kaya hindi lang buhok ang nawawala sa kanila. Subalit anong sinasabi ng ating Panginoon? Anong implikasyon ang sinasabi niyang kahit isang hibla ng buhok ay hindi mawawala? Ang sinasabi dito ng ating Panginoon, pagdating ng panahon sa kabilang buhay, yun, doon tatamasahin ng sino mang taong susunod sa Kanya hanggang kamatayan, hanggang katapusan, ang pagtatamasa ng regalo na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Ito yung Kanyang sinasabi. Kaya nga, kung titingnan po natin, parang contradiction po ito dahil sabi nga po dito, darakpin kayo, lilitisin, ipabibilanggo, at pagkatapos kayo'y kapupuutan at kayo'y papatayin. Ang ibig sabihin lamang po ng ating Panginoon, kung tayo ay susunod sa Kanya ng tunay, hindi man natin makamit kung ano ang hustisya dito sa mundo, sa kabilang buhay, doon ibibigay ng ating Panginoon ang ating hinahanap at ang para sa atin bilang Kanyang mga tagasunod.
kaugnayan ng ating ebanghelyo sa ating unang pagbasa. Ano ho? Kahapon ay ang ating unang pagbasa ay karugtong nito na kung saan ang ating unang pagbasa kahapon ay ang tatay ni Belsasar, si Haring Nebukadnesar. At sa ating pagbasa po ngayon ay ang kanyang anak bilang hari. At sa kanilang pagsasaya na kung saan ay si Belsasar ay nag-anyaya ng 1,000 katao para po pumunta sa kanyang palasyo at para maghain ng isang malaking piging. Umabot daw po ito ng 1 linggong paghahanda, malaking piging. At ano ang naging kasalanan ni Belsasar? Ang kinumpis ka ng kanyang tatay na si Haring Nebukadnesar sa templo ng Jerusalem, mga sagradong bagay ginamit ni Belsasar sa kanilang piging ngayon at ginamit sa pag-inom ng alak. Ito ang naging kasalanan ni Belsasar. Mga sagradong bagay ito sa templo ng Jerusalem. Kaya habang sila'y nagkakasayahan, ano po ang nangyari? Kung pinakinggan po natin maigi ang ating unang pagbasa, may lumitaw na kamay at nagsulat sa dingding. At dahil hindi maintindihan ni Haring Belsasar, nagpatawag siya ng mga magicians at marurunong sa kanyang kaharian. Subalit hindi ito na-interpret, hindi na ipaliwanag. Tinawag niya si Daniel na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama dahil pinaniniwalaan nilang nilulukuban ito ng Espiritu Santo. Sa isang kondisyon, bibigyan siya ng mga pribilehiyo, mga regalo, kung i-interpret at babasahin ni Daniel sa harapan ng hari. Subalit ano ang sabi ni Daniel? Ibigay niyo na po sa iba ang inyong mga regalo sa akin. Babasahin ko na lang kung ano ang ibig sabihin ng isinulat sa dingding para sa iyo. 3 salita, mene, tekel, at parsin. Anong ibig daw sabihin ng mene? Nabibilang na ang iyong kaharian. Dahil naging suwail ka, hindi mo iginalang ang Diyos. Hindi mo inirespeto ang mga sagradong bagay na pag-aari ng templo ng Jerusalem, templo ng Diyos. Kaya mabubuwag ang iyong kaharian. Ang tepel, ano ang sabi dito? Sabi doon ay tinimbang ka, subalit kulang. At ang parsin, ang sabi po dito ay madidivide ang iyong kaharian. At mapupunta sa Midian, mapupunta sa Persia, ang 2 kaharian na ito. Kaya nga po, nahati ang Babylonia dahil dito sa ibinigay ng ating Panginoon na babala kay Haring Belsasar. Ibig sabihin, ang kaugnayan ng ating unang pagbasa at ng ating ebanghelyo, kung papaano ang haring ito na napakataas, kung papaanong gumawa ng kabaluktutan sa halip na sundan, kung ano ang ninanais ng ating Panginoon sa Kanya, ito ang naging resulta ng Kanyang buhay. Nawasak ang kanyang kaharian, maging ang haring si Belsasar ay winasak din ng ating Panginoon. At sa ating ebanghelyo, ang sinasabi ng ating Panginoon, kung tayo ay magiging tapat sa Kanya, magiging tunay na tagasunod. Bagamat uusigin tayo, bagamat ipagkakanulo, bagamat kapupuutan, ang pangako sa atin ng ating Panginoon, buhay na walang hanggan. Hindi ito kagaya noong kay Belsasar na magwawakas ang lahat, wala nang merito, walang reward na nag-aantay. Subalit sa kanyang mga tunay na mga tagasunod, may buhay na nag-aantay, may reward na nag-aantay. At yun ang langit na tahanan. Hilingin po natin sa ating mahal na ina, kay Santo Padre Pio, na nawa mapagsumikapan natin na tunay na masundan natin ang puong may kapal
para kagaya ng pinangakuan ng ating Panginoon, ang binigyan niya ng assurance, mapasa atin pagdating ng panahon sa kabilang buhay. Amen. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, Amen, Amen. Ang lahat ba'y magsitayo? Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para na sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala
nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang iyong dangal, isuko mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat, sa libo man aking buhay, sa libo ring ialay, sa libo kong kamatayan, sa palad mo ilalang. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa libo man aking buhay, bawat isa'y ialay, sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang iyong dangal, isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat, sa libo man aking buhay, sa libo ring ialay, sa libo kong kamatayan, sa palad mo ilalang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingang nitong banal na pakikinabang, upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Piatsina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagliligtas. Turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala,
sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating simbahan ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po natin ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipagnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store, at iba pang lugar dito sa pambansang dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpalawig ng datos at turismong pansimbahan. Kadalawa ng Disyembre ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong presisyon sa karangalan ng Mahal na Biren sa ganap na ikalima ng umaga na sisimulan natin sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito, maging sa mga taong mawiwisikan ng banal na tubig na ito, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang sabi po ng isa sa mga eksperto ng spirituality, may danger para sa ating mga Pilipino na bagamat hindi natin nararanasan ang pag-uusig, nagiging passive ang ating pananampalataya dahil wala namang umuusig sa atin. Nagsisimba tayo na walang takot na paglabas ay may papas lang sa atin dahil sa ating pananampalataya. Nagkakaroon tayo ng mga fellowship na walang takot dahil walang mapupuot sa atin. Kaya sabi nga po nitong eksperto sa spirituality, ang nagiging panganib ay nagiging passive ang pananampalataya nating mga Pilipino. Kung ikukumpara natin ang mga santo po natin, 500 years na po tayong Kristiyano, pero dadalawa pa rin ang ating santo, si San Lorenzo Ruiz de Manila at si San Pedro Calungsod. Kung ikukumpara sa Vietnam, sa China, ng mga communist countries, yun ang magiging proof na nagiging passive ang pananampalataya nating mga Pinoy. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo tiyayak purihin siya at ating inyag awitan siya. Magliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus hanggang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagpapag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah.